Good day, students! Ngayon naman, i-drawing natin is about auxiliary drawing number 1. So, simulan natin. So, una, sa may left side na inyong papel, gumawa tayo ng guidelines. Tapos, horizontal line sa baba na inyong papel. Another horizontal line sa taas ng papel. Mga guidelines lang ang operation. Huwag po masyadong kapakalan. Then, sa left side, guidelines dito. So, ito na po yung ating guidelines. Sa ruler po natin, hanapin po natin ang ating sukat na 1, 3, at saka 4 centimeters. So, saan natin gagamitin yun? So, simula dito sa left side, papunta dito, maglagay tayo ng marka na 1 cm, 3 cm, at saka 4 centimeters. So, paano po? So, maglagay tayo ng marka na 1 cm, 3 cm, at 4 cm. So, maglalagay din tayo ng marka, hindi lang dito, dito din. Dito, 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 at saka dito. So, maglagay tayo ng marka, 1, 3, at saka 4 cm. 1, 3, saka 4 cm. 1, 3, 4 cm. 1, 3, 4 cm. At 1, 3, 4 cm. So, pagkatapos natin lagyan ng mga guides na to, is maglalagay tayo ng horizontal lines. Horizontal lines at saka vertical lines sa mga as guidelines po natin. Lalagyan natin yung mga guidelines na to doon sa nilagyan natin ng sukat. Again, guidelines lang po yung gagawin po natin. So, sunod, horizontal lines. Another guidelines lang po ang ating gagawin. So, sunod, hanapin ulit natin yung 1, 3, at saka 4 cm sa ating ruler. So, dito maglalagay tayo ng 1, 3, at saka 4 cm na sukat. 1, 3, at saka 4 cm. So, sa sukat na yan, lalagay natin siya ng guidelines. Ganito din yung gagawin natin dito sa isa. So, maglagay muna tayo ng 1 cm, 3 cm, at 4 cm. At lagyan natin siya ng guidelines.
So ito na yung mga guidelines natin para sa ating drawing. So ngayon, pupunta naman tayo dito sa lower left side. Gawa tayo ng triangle. So gawa tayong triangle, ang height ay 4 cm, kakapalan na po natin. Ang width ay 4 cm, kakapalan na po natin. At ang ating slant. Tapos, itong dalawang to, na guidelines na nasa loob na ating triangle, kakapalan din natin siya. Sunod, punta naman tayo dito sa taas. So, ang gagawin natin dyan ay octagon. So, paano siya magiging octagon? So, 8 sides. 1, 5 slant, kakapalan natin. 2, 3, 4, 5, 6, 7, at 8. Ayan. Kung ano yung ginawa natin octagon dito, ganun din yung gagawin natin octagon dito. So, kapalan natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, at 8. Ngayon, gagamit naman tayo ng protractor. Gagamit naman tayo dito ng protractor. So, paano gumamit ng protractor? Sa gamit ng protractor, so dito sa apat na sides na ito, 1, 2, 3, 4, ay gagawa tayo ng perpendicular lines. Ibig sabihin, simula dito, naka 90 degrees siyang nakaline. So, paano gumamit ng protractor? So paggamit po ng protractor, so ito pong nasa gitna, yan. So, yan po ilalagay natin dito. Yan po. Sunod, yung 0 na ito nakahilerang 0 na ito na flat, so ilalagay natin siya dito, nakahilera po dito. Tapos, yung 90 degrees na nasa taas, na po na yan, ay yan po yung gagawin natin pangmaka dito. So, paano po natin gagawin? Yung gitna, lalagay natin dito. 0, nakahilera dito sa inclined line. Tapos, maglalagay tayo ng 90 degrees. So, maglalagay tayo ng marka 90 degrees. Then, maglalagay tayo ng line. Hanggang saan maglalagay ng guideline. So, maglalagay tayo ng guidelines hanggang dito lang sa ating panglabas na guidelines. Hindi sa border, kundi sa guideline na ginawa natin. So, ulitin natin yung step na yon dito sa tatlo. 1, 2, 3. So, yung gitna, doon sa point. Then, yung 0 sa incline. 90 degrees, maglagay tayo ng marka.
Tapos maglagay tayo ng guidelines. Sunod, i-delete natin siya. Yung gitna, dito. Yung 0 sa may inclined line. Lagay tayo ng marka na 90 degrees. Then, straight natin ang ating guideline. So, ganun din gagawin natin dito sa isa. Protractor. Yung gitna, dito. Yung 0 sa may inclined line sa kabila. Then, 90. Markahan natin yung 90. Then, straight natin siya. Guideline. So, meron na tayong paglalagyan ng ating auxiliary view. So, sunod, pili kayo kung saan ninyo gusto ilagay ang ating auxiliary view. So, sa akin, nasa pagitan ng netong dalawang ito. So, dito sa may 3/4, maglalagay ako dito ng marka. So, dito ako magsisimula ng 0 cm. So, 0 cm sa aking ruler. So, 1, 3, at saka 4 cm po yung palo. So, paano po? Since ito po ang ating 0 cm, nakalagay po dito, 0 cm, magmamarka na po ako dito ng 1 cm, 3 cm, at 4 cm. Ayan po. Sunod. Gamit po ulit na ating protractor. Mag 90 degrees po tayo dito sa apat na ito. So, 90 degrees. Naka-flat po siya. So, dito po yung 90 degrees. Lilinyahan ko po siya pa-straight. Diyan na po. Guidelines na. Sunod, another 90 degrees. Marka. Guidelines. Next, 90 degrees ulit. Marka. Straight pataas. Last, 90 degrees. Pataas. Straight. Pataas. Ngayon, dito sa ating auxiliary view, i-drawing na po natin ang ating auxiliary view. So, paano paraan? So, mag-drawing tayo ng octagon. So, bakit octagon ang ating drawing? Dahil ayun po ang nagre-reflect sa ating top at saka side view. Since flat lang naman po siya, pareho lang po magiging image niya sa ating auxiliary view. So, another octagon.
So, nagawa na natin ating auxiliary view. So, hindi pa nagtatapos dyan na ating drawing. So, tatapusin natin siya sa pamamagitan ng pagpapangalan sa ating mga views. So, pangalanan natin siyang top view, front view, side view, at ang pinakamahalaga sa lahat ay ang auxiliary view. At ganyan gumawa ng ating auxiliary drawing number 1. Pakipasa ito sa tamang oras at araw. Maraming salamat.